Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Nakakaloka yung laman ng van. Nakita mo gano'ng kalit yung van? Oo. So sobrang siksik niyan talaga, kaya nga ano yan eh. Kaya nga yung nagpakita sila ng something suspicious, kaya na-prompt yung checkpoint na busisiin yung laman. So ibig sabihin, nagpapahuli talaga yan. Kasi hindi naman papansinin yan kung walang suspicious eh. Diba? Hindi ka uusisain, hindi yan titingnan. So ngayon, ang dami mo ng red flag, wala kang lisensya, overloading ka pa, diba? Wala kang lisensya tapos overloading ka pa. Diba? So ano yung dala mo? Nagpapahuli nga. So, huli me. Huli me. Huli me. Ayan, hello sa inyong lahat. Ayan, at sana ay makisama ang aking internet dito sa Davao City. Ayan. Anyway, today, merong nahuling sobrang laking shipment ng droga. At yung pag-uusapan natin ng wagas. Ayan, kasama natin, of course, ang cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay, underdog style. Ayan. Hello, Van. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Maaga po kami ngayon kasi nga, para maiba naman, no? Ito kasi si Joey. Ano ba, Joey? Biological woman of the century? Ito po ang inyong van driver for tonight. Ayan. Nakakaloka kasi yung... Gusto po naman. Mambubuto Okay, na lang kasi himayin natin. Himayin natin yung mga pangyayari. Okay? Sana may umakyat tayong guests, no, na marunong mag-drive or whatever. Ano ang kanilang sinabi? So, biggest drug hole in history. I actually disagree with that. You know, the biggest drug hole is yung mga napasarang mega shabu lab. Yan ang tatandaan ninyo, guys. Yan ang mas malaki. Kasi ito, gawa na, nahuli. So, syempre, ang value niyan, yung street value, yung mga mega shabu labs na napasara ni Digong North. Ang value nun, masigit pa sa 13 billion. Kasi, yung mga, ang na-stop nun is yung paggawa ng shabu. So, correct. So, hindi lang 13 billion yon, it's more than. Kasi ito, it's a finished product na nahuli mo. Yung kay Digong, pinasara niya yung mga mega shabu lab. So, that's the difference, diba? So, huwag kayong magpapadala dito na, 2 tons na huli, bakla, si Digong, hindi pa nagagawa na nasa kote na yung pabrika mismo ang pinasara. Diyos me, yung sa Arayat, dalawa yung marami pang lalaki nun, pero yung pinakasikat nun yung sa Arayat, yung mega shabu lab, saka dun sa Masbate. You remember it, guys? Imagine how many tons of shabu ang magagawa ng dalawang mega lab. Hindi tayo dyan sa 2 tons. Hindi ko maintindihan kung bakit itong administration na to, they measure success based on the amount of drugs seized on the street. Kasi hindi yun indicator na effective ka or magaling ka sa war on drugs mo. Kasi, unang-una, if there are overflowing drugs on the street, diba? Ibig sabihin, they are back in business, yung production nila, yung production chain nila is back in operation. Supply chain. Yung supply chain nila is back and very strong. 'Di ba? 13.3 billion caught on the street nang ganun-ganun lang, walang investigation, walang lead, walang ano. Lucky strike. Makikita 13.3 billion worth ng shabu.
sa kalsada, sa isang Kaya nga, checkpoint. hindi. Kaya nga ako nagpapasalamat doon sa van driver. No? Alam mo naman kami mga van driver, Joey. No? Lalo na kung nagda-drive kami ng shabs. Tapos 2 tons yung dala-dala namin sa isang van na ang payload is parang 1,000. Parang 1,500 kilogram lang yung payload ng van. Alam mo naman kami mga van driver, idadaan talaga namin siya sa regular checkpoint. Doon talaga no? Parang, Diyos me. Hindi, teka, bago tayo pumunta doon sa Hmm. bago tayo pumunta doon sa doon sa, o sige, ang tawag dito, bakit mo naman ida-drive yung ba't mo naman bago tayo pumunta dyan, kasi di ba, prior to this huli ng huli ng shabu, yung administration, meron siyang penchant for boasting yung number ng, yung X number of kilo of shabu, marijuana, cocaine, ganyan, nasambat nila. And they kept on saying na, tingnan nyo, gumagana yung war on drugs namin kasi ang daming namin nahuhuli sa kalsada. Mga kababayan, wag po kayo nagpapaniwala sa ganun kasi hindi yon ang tunay na measure na nananalo ka sa war on drugs. Kung sobra mong daming nahuhuli sa kalsada ng droga, ibig sabihin ang supply chain buhay na buhay. Okay? And you know, the reason why I want to emphasize this is because yung sinabi ni Sas earlier, if you really want to wage war against drugs, 'di ba? Yung production yung targetin mo. Dapat hindi sila nakakagawa. Gaano ba karami yung mga production and distribution on the ground. Kasi ganun nga yung target maybe kung yung production and distribution. Kasi kaya production para humina yung supply, okay? So kasi dati noong panahon ni Aquino, ang mga shabs sa Pilipinas na ginagawa. Gets niyo yun? Kaya nga maraming mega lab meron sa Arayat, meron sa Masbate, yun yung mga dalawa lang sa mga napasaran hindi ko, pero marami, mga over 1,000 yung napasaran yun ng mga labs So, ang dami yun sa pati sa Bulacan, ang dami mga shabu lab na na-discover yun. Na hindi namin alam na meron pala dito sa amin. Yeah. Mm-hmm. Yung nasa gitna ng bukid. Laboratory po ito, pabrika. Pabrika po ito, pabrika. Okay, so ngayon, ang eksena, saka yung foot soldiers on the ground distribution. Kasi nga inexplain kasi ito mahirap kaya kailangan mong targetin yung mga pushers. Kasi mahirap mag-recruit ng pushers. Okay? So pag napatumba mo yung mga pushers, mapipilayan talaga yung drug syndicate. Kasi yan ang isa sa mga pinakamahirap gawin ng drug syndicate, ang mag-recruit magbibenta ng shabs. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba mga guys? So, yan ang ginawa ni Digong noon. Kaya, bloody. Kaya siya bloody. Kasi po, wala naman po kasing drug syndicate na hindi lumalaban. Saan po kayo nakakita ng drug syndicate na hindi lumalaban? Only in the time of BBM siguro at panahon ni Pinoy. Di ba? Hello? Ano nangyari? Si Joey bang nawala o ako? Ayan, mahina yung internet ko. Ayan, hello, I'm back. So yun ang eksena na narinig ko yung sinabi ko na wala pong drug syndicates na hindi lumalaban. Gumawa po kayo ng pelikula ng drug syndicates hindi lumalaban sa kapulisan. Tingnan po natin kung paniniwalaan po kayo ng mga taong nanonood. So kung hindi nyo siya papaniwalaan, kung panoorin nyo sa pelikula, ba't nyo siya papaniwalaan if it's in real life? Nagigets ninyo? Bex, ano ba kayo? Kaya itong bloodless, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Wala. Pwede lang yan maging bloodless kung yung drug syndicate mo hindi man lalaban. So, saan po kayo nakakita ng drug syndicate na hindi man laban? Totoo. Correct.
Di ba? Pagkatapos ito, hindi biro yung hindi biro yung pinag-uusapan natin dito na amount ng droga. Pagkatapos, ang nandun lang yung driver. Pagkatapos, nahuli siya sa isang checkpoint na regular nakaset up, hindi siya surprise checkpoint. Oo. Hindi Diba? siya hindi siya, oo. Sinasabi di ba nung in-interview, nagsasagawa po kami ng aming regular checkpoint na, Oo, part ng di isang ba, yung kampanya nila part ng isang kampanya nila crime on prevention. intensifying crime prevention, ganyan. So Crime prevention. hindi siya hindi siya yung surprise checkpoint or whatnot. So ngayon, Kasi may mga gaano ka bobo may mga checkpoint po kasi na go. Gaano ka bobo yung isang sindikato? Ang sindikato po hindi ka naman nakakagawa ng sindikato kasi nang basta-basta kasi napakakomplikadong napakakomplikadong structure niyan. So alam niyo po ang mga drug syndicate ang mga puon sa mga drug syndicate, matatalino yan, may utak yan kahit papaano, no? So, bakit ka dadaan sa isang checkpoint na regular naman, na meron, tapos magbibitbit ka ng 13.3 billion worth of shabu? 'Di ba? 2 tons na shabu, tapos yung shabu pa, yung shabs pa, hindi pa siya naka-disguise. Big's nakabalot lang ng, yan, parang bedsheet. Saka ng Tupperware. Oo. Bakla. True. Alam mo yung parang, drug syndicate na nagpapahuli? Sa ano to? Saan to? Kaya bloodless. Kaya bloodless kasi parang sinong drug syndicate yung di ba yung parang talaga meron kang daladalang 2 toneladang Tapos shabu. nakakaloka pa. Sige, go. Tapos wala kang escort, tapos idadaan mo sa regular checkpoint? Huh? True. 13.3 billion. Pagka ganyan kalaki yung operation mo, malamang dapat nag-bribe ka na dyan sa mga dadaanan or whatnot. Diba? Tapos mahuhuli ka sa isang By the way dito, hindi, sa mga checkpoint, hindi ka naman huhulihin dyan unless yung something that is patently illegal is within the plain view. Okay? Within the plain view. Importante malaman to ng mga kababayan natin, at saka yung kaya nasabi ni Sas na, yung sa post kasi ni Sas earlier, sabi niya na parang, sino ditong tanga yung di ba, nadadaan ka doon, mukhang parang gusto naman talagang magpahuli. Okay? Gusto naman talaga magpahuli. Okay? Now, I would just like everyone to understand na ang sa checkpoint po, hindi yan po pwedeng magbuklat ng kung ano-ano sa loob ng sasakyan mo. Okay? Kailangan titingnan lang nila yung mga bagay dun sa loob na, from the outside, titingnan lang nila kung ano yung meron sa loob ng sasakyan mo. Ngayon, pag meron silang nakitang suspicious, doon pa lang sila magkakaroon ng karapatan na gusto naming makita yung nandyan pa sa loob na mo. Ganon. So, i-project mo yung i-project mo para may context tayo, huwag si BBM ang ilagay mo dyan. Ilagay mo yung post ni Crisette, yung kung gaano karami yung nandoon sa loob ng pa. Sige. Para makita lang. Ayan, teka. Ay, ito. Okay. Asan? Sadel, habang hinahanap ko pa, sabi dito, mas magaling daw si BBM kaysa kay Digong. Paano naging magaling? Wala ka nang pambili ng bigas. Meron kang pambili, yung mga supporters ni BBM, meron silang pambili ng shabs, pero wala silang pambili ng bigas.
Si Ricardo Cunana, no, to drug lord do ta. Wala, paano naging naging drug lord? Yung sinusuportahan mo Ricardo Cunana na ang Jodic. Di ba? Oh, Diyos ko, Lord. Di ba parang atik talaga yung supporters ni, ni VVM. Asa na si Joey? Iniwanan na tayo ni Joey sa ere. Okay, basahin ko na lang dito ang mga comments muna, no? Ayon sa PH Constitution, ang mga Pilipino lang ang may exclusive rights sa makinabang sa, ang makinabang sa marine wealth within EEZ, pero pinahintulutan ni Bugok na Duterte na mangisda sa dagat ng Pilipinas. Mamerto Mike, pati po mga Vietnamese nangingisda po sa EEZ ng Pilipinas, pati po mga Taiwanese, pati po mga Malaysians. Matagal na po yan. It is historical that the South China Sea is a shared fishing grounds of all its coastal states. So, hindi po ito yung wala pong nangingisda dyan before kundi Pilipino lang. Hindi po ganon. At ang traditional fishing rights po ito po ay dapat irespeto ng mga iba't ibang bansa. Nasa international law po yan. Kung hindi po kayo tatanga-tanga at tamad, pwede naman po kayo mag-research, no? At sana si Joey na wala na. Iniwan na tayo, na maalam na si Joey na hindi man lang tayo sinabihan ng bastos naman ng babaeng to. Narinig niyo pa ba ako, guys? Ano daw ako, self-proclaimed scholar ka daw. Self-proclaimed scholar. Well, mahirap po mag-self-proclaim kung yun naman talaga ang ginagawa ko sa buhay. You know, and I'm engaged in scholarship. Mahirap naman, mahilig na, Diyos ko na naman yun na naman yung word na self-proclaim. Paano kapag si self-proclaim? Kung yun naman talaga ang background ko. Diba? Asan na si Joe? Ayan na si Joe. Okay. So, ito po yung tapos ipakita mo yung van. Nakita mo ba itsura ng van? Oo. May post din siya. I-right, mag-right click ka na lang. Mag-right click ka lang. Pakita natin yung van. Dapat i-right click mo na lang para umusad yung pictures na lang. Lalabas ba? Okay. Nandiyan sa baba. Nasa baba. Ito, ayan. Ayun, right click. Ito ba? Ayan, palaki mo nga yung van. Oo. Well, yan ang sabi nila, isinecure ang van. Yan lang naman yung van na nandyan. Okay, so yan po yung van. Okay. Tapos ipakita mo yung so yan yung mga laman, tapos syempre iyan lang yung ilan sa laman, tapos yung kanina. So may Tupperware, okay? Mga ano lang Tapos siya, i-right click, i-left click mo. Okay. So, Ayan. so parang ito pa lang, no? Parang, pag ito pa lang, girl, parang, kayo na lang po humusga. Bright green plastic. Tapos, may naka-Tupperware, at ito pa, Joey, wala palang lisensya yung driver. O, diba? So, parang, ano ba to? Nagpapahuli talaga yung drug syndicate? Di ba? Parang, kasi, more reason pag na-flag down ka, tapos wala kang lisensya, di ba? Yes. Lalo na pag wala kang lisensya, that is more reason that they would inspect your car. Your kargada. Kasi yun yung unang ginagawa. Oo, yung kargada. So dumaan siya ng checkpoint, na wala siyang tas nakita naman yung gano'ng yung van. So meron siyang 2 tons na dinadala. Hindi ako marunong mag-drive pero how difficult is it to drive that kind of van tapos 2 tons yung laman? Mahirap kasi yung bigat ng karga mo At maingat ka. Parang mabagal yung takbo ng van. Parang, di ba lalong magmumukhang suspicious? Well, I recall, mabagal yung takbo ng van. Hindi siya pwedeng magmabilis kung ganun kabilis yung karga niya. Kasi 2 tons no? Kasi nga, sa sasakyan
pangalan, pag nagsobra ka na sa, halimbawa, 4 lang yung pwedeng pasahero. Pag maging 5, 6 na yan, ang hirap ng i-drive niyan eh. No? Pag nag-over ka, pero 2 tons. So, anyway, so ngayon, sabi nila is, siksik na siksik yung van for sure. Siniksik nila Oo, tong kasi kargahan. kasi tatanungin ka niyan eh, ano yung dala mo? Kasi girl, But you are wala kang driving a lisensya. passenger van. Yes, wala kang lisensya. Oo. Pagkatapos, ang dami-dami mong dala. Diba? So, magta-trigger talaga ng suspicion dun sa part ng checkpoint para busisiin niya kung ano yung laman. Yes. And ang eksena pa niyan is, ayun na nga, talaga bubusisiin nila kasi may naka-passenger van ka eh. Hindi naman, kasi kung produkto yan, bakit dyan sa ganyang van mo dinadala? Diba? Talaga may suspicion talaga yan. And then, so nahuli na. Tapos, all of a sudden, umappear dun si BBM. And then, ito na, papanood na natin ang mga kaganap. Teka. Gusto niyo ba panoorin yung entire press conference? Medyo mahaba yun eh. Yung entire press conference. Pero, Hindi yung ano lang, yung importanteng points lang. Panood mo yung in-upload ni Kuya Nico, ni Kokoy. Di Coco, teka. May sinabi nga si BBM doon eh, sure siya na ito ay hindi galing sa may pa disclaimer. Ito ay hindi galing sa Pilipinas. Yung drugs daw na yun ay galing sa labas ng bansa. Na-certain na nila at that point na imported yung drugs. Girl, kung imported, ibig sabihin, either dumaan yan ng port, so hindi ginawa ng Coast Guard yung trabaho nila. Correct. Trabaho ng Coast Guard yan eh, to secure eh. Mm-hmm. Anyway, so, yung kay Kuya Miko, kasi yan yung walang... Ito. Okay, let's do it. Ayan, okay. Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Pag nataka, alam mo sa training sa military sa police walang training para makakaharap sa press. Kahit kumarap sa bala kaya namin pero kumarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo. Sir, Ayun, finish na. Ayan. Teka, hinahanap ko So, yung Ano masasabi niyo dito? Before kasi yan, may speech si BBM na pinagmamalaki niya yung huli, ganyan-ganyan. Tapos may mga nagtanong kasi, may press na nagtanong na, sir, hindi ba dahil sa ganito karaming droga, hindi ba nakakatakot to? Kasi ibig sabihin, sobrang laganap na yung droga pagka merong ganito karaming nahuhuli. Ganon. And si BBM wasn't able to really answer, he wasn't really able to answer clearly na kung bakit na ito ba ay indikasyon na sobrang rampant na ng droga sa lansangan. So, dami-dami niyang hindi, pinagbubuti naman namin. Ganun lang yung mga sinasabi niya. Ganun lang yung mga sinasabi niya. And then, after nun, nag-end yung part niya. Pagkatapos, ayun na nga, tinawag niya na yung police na naka-apprehend. Ganyan. Tinawag niya na yung police na naka-apprehend. Ngayon, syempre nakakaloka, parang, tinawag niya na pagkatapos parang na-promote pa nga yata yung yung nakahuli. You want him to talk about what he did? Supposedly yun naman talaga yun eh. Kaya kanyo siya pagsasalitain kasi, di ba?
He's going to tell everyone kung anong ginawa niya. Eh, bakit meron pa, patapik? Merong, para saan yun? Disclaimer. Bakit may disclaimer? Sabi niya, may operation, hindi siya pwede mag-reveal ng operational details. Tama yung isang nag-comment dito eh. Paano operational? Incidental lang pagkakahuli. Diba? Kayo na rin Correct, yung oo. nagsabi na, so, anong operations? Ang operations nyo lang naman, tinanong yung driver at in-inspect yung sasakyan. Tapos yung ano niya na yung ano niya is kasi may ginagawa, 'di ba sabi ng police is sasampahan namin kaso yung tao. Sinong tao yung sasampahan Sasampahan? niyo? Una-una. Ikalawa, sino yung sasampahan niyo? Ikalawa, ayaw daw nila ma-compromise. Ano yung compromise niyo? Sasampahan niyo naman ng ano. Saka, nakabalandra yung plate number ng sasakyan, girl. So, diba, ikatlo, hindi ko talaga alam ano yung i-compromise. Mako-compromise nyo kung sino yung kaninong delivery yan, kaninong ano. Bakla, kung ayaw mo ma-compromise, yung buong operation hanggang sa paghuli, dapat hindi ka nagpa-presko ng ganyan. Dapat sinabi nyo may nasa coding 30 billion at hinahat pursuit pa kung sino yung pagdadalan. Or a more logical thing is, no, either you actually let the van continue. Kasi sabi ng iba, hindi may tip kasi na merong van na paparating na may dalang droge. Okay, kung may tip na may dalang droge, edi dapat tinail nyo na lang yung van hanggang mapunta siya doon, hanggang doon sa pagdideliveran. As simple as Hindi nyo that. dapat Para marami kayong Oo. Tinail dapat yung van, di ba? Tinail dapat yung van. That is, di ba, aminin nyo, Correct. if you really want to catch the fish, bakla, you use that as a bait. Ngayon, nagpa-presscon ka, pinakita mo yung plate number ng sasakyan, nagpasabi ka na hahabulin namin kayo. Bakla, hindi lumabas ng Pilipinas yung kung sino man yung hahabulin mo. So you actually compromise the operation. Sila na actually nag-compromise ng operation. If there is a legitimate operation in the first place, di ba? Kung meron talagang operation, kayo na ginagawa, kayo ang nagkompromiso. Itong pagpapa-press conference ninyo, ito ang nagkompromiso. Yun yung nakakaloka. Anyway, ipa-play ko lang, Sas, kasi, nakakaloka to. Doon sa video kasi ni Kuya Miko, may kasunod pa yon na mas nakakalokang pangyayari. Ayan. Ito yun eh. Ayan. So, maya-maya, katatapos lang ni BBM sa speech niya dyan. So, medyo may downtime, ganyan. Tapos, ayan, tatawagin na yung police na nag-inspection. Ayan, tinawag na. Okay, so ihaharap na sa media, ganyan. Ayan. Ayan na. Okay. Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. So, but he can tell you what happened. Good morning po. Pagtataka, Nakakaloka yung laman ng van. Nakita mo gano'ng kaliit yung van? Oo. So, sobrang siksik niyan talaga. Kaya nga, yan eh. Kaya nga, yung nagpakita sila ng something suspicious, kaya na-prompt yung checkpoint na busisiin yung laman. So, ibig sabihin, nagpapahuli talaga yan. Kasi hindi naman papansinin yan kung walang suspicious eh. Diba? Hindi ka uusisain, hindi yan titingnan. So ngayon, ang dami mo ng red flag, wala kang lisensya, overloading ka pa, diba? Wala kang lisensya tapos overloading ka pa. Diba? So ano yung dala mo? Nagpapahuli nga. So, huli me. Huli me. Ayan. Okay, teka lang Next! Ano yan? Alam mo, Sam,
Yung ano, yung 2,000 kilos dun sa van, kaya naman, yung nga lang mabagal ka. Pero yung laman, hindi ko magets paano pinagkasya. Masyadong madaming laman. Yung bigat, okay, kaya ng van. Feasible yun. Pero yung volume, parang ang daming laman, tas yung van, kung yun yung van ha, parang maliit. Nawala si Sas. Teka lang. Mga inggiterang bakla, sabi ni Lola Mel. Teka lang ha. Not valid daw. Ay, isa pa. Yan yung type. Teka lang ha. Ayan. Okay na, go. Ayun. Ano ko lang ang tawag dito, ipe-play ko lang yung Asa na si Sas? teka, na-disconnect yata siya. Ayan, wait. Sorry. Ayan, okay. Anyway, ito yung nakakaloka dito. Ayan, andyan na si Sas. Ayan, nakabalik na siya. Ito yung nakakaloka dito. Bumili ka. Training para Ano to, yung press conference to ha? Press conference to sa Batangas nung ano. So yung magsasalita na yung pulis na nakahuli nitong shabu. makaharap sa press. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa press. So, Sobrang awkward nung pulis. Yung parang hindi mo talaga mapintay. Panoorin niyo yung mas malinaw na video ha. Alam mo yung police, hindi niya alam yung gagawin niya, parang ano ba sasabihin ko? Ano bang ano? Yung tumitingin siya, parang alam mo yung parang batang pinaparecite mo sa school, tapos tumitingin dun sa yaya kung anong i-recite niya. Ganun yung dating. Oo, Diyos me. magandang umaga po sa ating lahat kay Ayan, magsasalita na siya. sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Yun lamang po at maraming salamat po. Ayan, yun lamang po at maraming salamat po. Nakita mo, grabe yung tingin nito ni Abalos, itong general, ni BBM. Lahat sila talagang parang naka-corner dito sa pulis eh. Oo, parang nakabantay kung ano sasabihin. Kung ano sasabihin niya, di ba? O so nagsalita siya, hindi po ako makakapagsalita, kineme, ganyan. Eto nakakatawa, mi. Pati yung nagtatawa ka rin. Yung mga may hawak ng mic, nagtatawanan. Na parang, okay, so wala ka pa nasasabihin. Ang ginagawa natin dito. Ba't tayo nag-press conference? Kasi kumbaga nagbabagang balita yan, dapat hard-hitting news yan, pero bakit naging parang comedy? Saka parang bakit secret, parang ganon. Basta may nahuli kami secret, hindi pa namin pwedeng sabihin. Bakit ganon? Oo. Ay, yung ban, Mami Laika, yan yung ban, yung nasa likod. Oo, Ito. in fairness yung bigat na 2,000 kilos, kaya Ito. niyan. Pero yung dami yung mga nasa labas na nahuli, hindi ko alam kung paano siniksik diyan. Parang Sobrang siksik nun, mi. Baka from wall to ceiling yan. Oo, tapos kung ganun kabigat, tas ganyan yung van, hindi naman siya delivery van, no? Sobrang bagal ng takbo niyan. So kung sobrang bagal ng takbo niya, mas lalong pansinin kung dadaan ng regular checkpoint. At sa Batangas, bro, regular talaga yung checkpoint dyan sa lugar ng Alitagtag, dyan sa may papuntang Balayan, papunta na Sugbo, crossing Balayan, yung paliko ng Balayan. Nagkarat po yung checkpoint yan. Normal yan. So parang kung magdadaan ka doon, alam mo may checkpoint, ka dadaan doon. Yun. True. Ayun. So, Kaya nga, nagpapahuli nga yung drug syndicate. Dati, ang drug syndicate nanlalaban. Ngayon, ang drug syndicate nagpapahuli. Gusto niya lang ma-meet si BBM, nagpapahuli sila. ang pangit kasi ng internet ko eh. Pero guys, you can watch this doon sa RTVM page. Makita nyo talaga sobrang uneasy nung mukha ni Kuya. O tas ayan, binubulungan siya pa ngayon. Binubulungan pa siya ngayon before siya magsalita. Sobrang uneasy talaga niya.
ayun yung laman ng van. Paano mo pinagkasya yung ina? Oo, tapos may mga sako pa yan sa bukod din may mga pinakita pang sako-sako. So parang paano nagkasya doon? Diba? Tapos may So, ayun, nagtataka so ko either ano, gusto nilang magpahuli or, ano ba to? Ano ba to? may isa pa akong maling nakikita. Hindi. Oo, usually yung mga bakit wala si Lasso? Si BBM, sabi nila, syempre malayo. Si BBM nga nandiyan bakit wala si Lasso, PIDEA head? Andiyan si Abalos, andiyan yung parang police officer. Bakit ayaw nila magsalita? Bakit ang pinagsalita nila itong bagitong nakahuli? Usually, mga papogi ang mga yan, di ba? Pagsasalita ng konti pa yung nahuli, pero tapos magsasalita din sila yung mga big boss. Pero bakit ayaw nila magsalita? Well, kasi I think the reason why Lazo is not there is because it's not a PIDEA operation. It's just a regular checkpoint It's not a operation. Oo. It's not a PIDEA It's, operation. kasi checkpoint lang, ano talaga siya, incidental. Accidentally lang nilang nahuli yon. Hindi yun isang malawakang operasyon na we were tailing a van, ganyan. Kasi kung talaga operation to, ang gagawin nila, they will tail the van until yung van makapunta dun sa kanyang destination. And dun nila, ano yung buong ano. Syempre, you would like to get to the bottom of this, no? Ito, nagpa-press con ka, pinakita mo, nahuli kami ganito, pinakita mo pa yung plate number ng van, sinabi mo pa na ano ka pa, ano yun, sabi pa niya, kahit nasaan kayo, uhulihin namin kayo mga di ba sabi ni BBM, kahit nasa kayo sa Pilipinas, bakit pinakita mo na dyan? Wala ka pang kaso, malamang wala whole departure order, kung sino man yung ano dyan, umalis na, kung ano gagawin mo. Pero nandiyan si Abalos. Bakit si Abalos Girl, natatawa sa gilid? Di ba? May something bakit Hindi, ayaw alam mo ang ano yan, is, ngayon lang ako nakakita ng presidente na inaabisuan ng media na, ito lang ang pwede nyo itanong. Bakla, saan ka nakakita ng ganon? Sabi niya, hindi kasi train ang mga sundalo, hindi kami train na kumarap sa media. Bakla, wag mo kaming baklain, BBM. Alam ng mga pulis kung ano ang pwede nilang i-reveal sa media o hindi. That's part of their training. Ano ba yan? Correct. Ano yun? Actually, yun yung pinaka-cringy na part dyan eh. Yung may pa-disclaimer si BBM. Tapos yung, alam mo yung binabakla niya tayo na, kasi kaming mga sundalo, kaming mga kaya namin sa balap, hindi namin kayang, hindi kami sanay sa press, yung mga ganun. Parang, ewan ko sa'yo, di ba? Sabi dito ng isa dito, at least dito daw may nahuli, nung kay Duterte daw patayan. Bakla yun na ngayon eh. Tinegi yung pusher. Ano gusto mo hulihin doon? Ang mga pusher po, nanlalaban yan. May dalang baril, wala pong pusher ng shabu na walang dalang baril. No, mga drug syndicate po ang kausap natin dito ha, hindi po ito yung mga retailer na nagbebenta sa sari-sari store. Meron drug syndicate po, meron yang baril. Kaya nagkakapatay, nanlalaban po talaga ang mga drug syndicates. Ngayon, humanap po kayo ng mga drug syndicates na hindi nanlalaban, baka maniwala pa po kami sa inyo. No? Hindi po kami naniniwala sa inyo, kayo mga BBM supporter, mga bobo kayo. Napaka-bobo ninyo, yun ang masasabi ko. Wala pong drug syndicate na hindi lalaban, lalo na, bakla, meron ka, ano nila, 13 billion, wala kang escort, tapos idadaan mo sa check. 13 billion. Sa kanya ano sinasabi mo walang nahuli? Marami pong nahuli, no? Marami pong arrested, marami pong sumukong addict. Alam niyo kung ilan ang sumukong addict noon? 1.7 million in the first year. Patapatayan Malamang hindi niya alam kasi, malamang hindi niya alam kasi dati nagtatago siya, kaya hindi niya nabalitaan. Diyos me. May mga Ay, Sim, huwag ka masyadong, malalaking sabi ni Sim, may mga napasaratangan ng mga megala. Sabi ni Sim, ano ba pinaglalaban mo, Joey? Di ka nga makapasa sa bar exam. Kung umas nakakala mo nag-top 1 sa bar, ipasa mo muna bar exam nang may maniwala sa'yo, bagsak sa bar exam, ganyan mag-isip, sabi ni Sim. Si BBM nga, hindi mapasa-pasa yung niya eh. Hindi makapagpa-drug test ngayon eh, di ba? Gusto mo ako mag-exam, dapat magpa-drug exam din si BBM. Diyos me, magtigil ka, Sim. Ngayon, kung matapang ka, umakyat ka. Okay? Kung matapang, umakyat. Ayan ang link, Sim.
Wag pa ulit-ulit. Pinansin na yung comment mo. Wag kang wag kang mag-spam sa comment section. Isa pang spam Diba mo, block nakakaloka ka itong mga na. ano? Sim. Hindi ka na makakapang-asar. Sige. Ito ang presidente, Oo. mo, hindi nga niya natapos yung degree niya eh. Correct. Di ba hindi niya natapos? Kaya nga certification lang yung nakakuha niya. Kasi kung ano lang yung... Oo. Hindi niya natapos kasi nga bumagsak siya. Okay? Ngayon, yung mga ganyan, yung certification niya, that is just pampalubag loob. O sige, Palubag loob. mag-exam ka na lang ng ganitong ano. Oo, pampalubag loob yon. Diyos ko, tigilan niyo nga ako. Ang tinake po niya na course ay PP. Mm-mm. Oo. Well, I give him credit for that. Tatanggap siya sa PPE ng Oxford. It's a very, very difficult program to get into unless, of course, matalino ka or meron kang matinding backer. No? So, hindi niya natapos. Binagsak niya. So, pinagkuha na lang siya ng exit certificate na social studies lang ata yung certificate in social studies na kailangan mo nang mag-take ng ilang exams para makuha mo yung certificate na yun. Yung po ang totoo doon. Okay? And nakapasok daw siya sa Wharton, pero Umalis din agad. according to reports ng sinusuportahan yung Rappler at ng sinusuportahan yung Vera Files ngayon na kino-quote nyo, meron po silang ni-reveal na mga documents saying na nilakad lang ang kanyang pagpasok sa Wharton. So, yun po ang mga incident. So ito ngayon, makikita mo bakit si BBM ay kailangan niyang manduhan tong media. Is this the first time that the media will ever ask a police officer regarding things like this? Number one. Number two, is this really not part of training of police officers of what they can and cannot reveal to the media? Tigilan nga ako. Sabi ni Meng Manuel, drug exam, Joey, sinungaling si kapwa beater na si Vic Rodriguez sa mga sinabi niya after ng drug test ni PBBM. Wala na kayo sa katwiran. Meng Manuel, si Attorney Vic Rodriguez po ay nananawagan ngayon na magpa-drug test si BBM. Siya mismo, yung tao na nag-present na drug test niya noong eleksyon, noong panahon ng kampanya, ay siyang tao rin na nananawagan ngayon na magpa-drug test si BBM. Okay? So, anong problema mo, Meng? Anong wala sa katwiran? Ano At wala ang sa sinabi katwiran po yung ni Vic sinasabi Rodriguez, mo? wala po siya doon. Ang sinabi po ni Vic Rodriguez, wala po si Vic Rodriguez nung nagpa-drug test si VVM. Hindi po siya present, hindi niya alam kung anong nangyari or kung basta ang binigay sa kanya yung resulta. At yun ang pinakita niya. Correct. Yung At po yun ang niya. ang ano doon. Pinashare niya kasi spokesperson ka, hindi yun na i-share mo. Diba kung anong binigay sa'yo nung yung principal. So, ganun po yun. Ngayon, Meng Manuel, ito lang masasabi ko, ikaw wala sa katwiran. Kasi unang-una, marami na nagsasabi na Jody Quito. Kasama na din si Senator Nikki Cositeng na alam niya kasi lumaki po siya noong panahon na yun at nakikita niya itong mga to sa mga bars and etc. At it's an open secret. Sabi niya nga na ito ay mga Jody Kid. Di ba? Ikalawa, ano naman ngayon kung sabihin na natin valid yung 2021 drug test. Ano bang klaseng drug test yung kinuha? Urine test? Alam niyo ba kung gaano lang katagal tumatagal sa urine ang pulburon? 3 days. 3 days lang. Wala na yan sa system mo, hindi na matitrace sa urine. Ngayon, kung hair follicle, pwede pa yan tumagal ng 90 days. So, anong tinik na test? Is it urine or hair follicle? Kasi kung urine, well, pwede namang, okay, mag-ano ako ngayong araw na to and then after 3 days, doon ako magpapa-test. Okay. So, kaya kayong mga Vovong BBM supporters, bago kayo magdadakdak dito, dapat marami kayong balang facts and scientific explanations. True. Ayun. Alam niyo, mapapaniwalain naman kami, basta reasonable kayo. 'Di ba? Kung reasonable explanation mo, sige, tingnan natin, 'di ba? Pwede naman Pero, yun eh. bakit nandiyan si BBM? Alam mo, itong dramang to, bukod sa, halimbawa, kunwari, accomplishment to, na
Nakasaano kami ng ganito kalaking droga tapos walang namatay, zero casualty. Parang, oo, sige, driver lang naman kasi nandiyan tapos hindi pa nandaban. Pero ito, tingin ko pang negate dun sa ano. Kasi di ba nandiyan si BBM, tapos this is about drugs, na nakahuli siya ng ganito kalaki, para manigate naman yung chismis sa kanya about drugs din. So, more on optics. Yeah. Yeah. Paano naman paano naman kasi hindi magiging bloody? Wala namang dalang armas yung driver. Actually, baka nga naawak sa driver, baka hindi niya alam yan eh. Kasi di ba, parang bakit ka dadaan, kung alam mo yan, bakit ka dadaan sa checkpoint? Alam mong regular checkpoint, alam mong mahuhuli ka. Kasi wala pa siyang lisensya. So, wala pa siyang lisensya, baka mamaya kung ano-ano lang yung driver nila, utusan lang eh. Diba? Okay. Actually, Mami Laika, gusto kong susugin yung tanong mo na sinabi mo na bakit siya nandoon? Bakit nagpunta si BBM doon sa lugar kung saan nahuli yung yung 13.3 billion worth ng shabu. And I think ito na yung yung politicking aspect ng storya. Of course, it is a PR. Obvious that BBM wanted to to do a head-on collision with PRRD. Nagsimula na siya doon sa secret agreement Sinimula niya na yung mga kaputahan niya doon sa secret agreement. So, talagang gusto niyang bagdain na talaga ng ulo sa ulo si PRRD. Ngayon, dito, ang focus ng kanyang press conference, as sinasabi niya is that, eto, ang dami kong nahuli, pero walang namatay. Unlike the previous administration, ganyan. Meron talaga siyang mga ganong direct comparisons. May mga ganong si BBM dito. Ginawa niya to first, I think, because kailangan niya ng way to present kailangan niya ng ebidensya, kailangan niya ng istorya na meron siyang achievement. At doon sa achievement na yon, na mas magaling siya kay PRRD. Yan naman ang gusto niyong ma-achieve, di ba? Bakit ganun yung balita? Di ba parang dapat hard-hitting news to kasi ang laking presyo, ang laking amount ng drogang nakuha. Pero ang banat, parang nakahuli kami na ganito kalaki, zero casualty, unlike parang, bakit ganun? Masyadong politika yung balita. Masyadong politika yung mga buka ng bibig ni BBM. Instead na nahuli namin to, dapat malaman kung saan nanggaling, kung saan papunta, kung sino yung mga taong involved. Dapat may bisiyan. Di ba dapat ganun yung balita? Pero ang balita, nakahuli kami, mas magaling kami kay PRRD. Parang, ano to, pagalingan? Nakakadiri. Actually, Mami Laika, sa ganitong eksena, dapat, ang Senate, papaimbestiga, dapat tatawag nila yung driver. Di ba katulad nung dati, naalala mo yung sa may Bureau of Customs sa Shabu, na iniling pa nila kay Pulong Duterte, tapos pinauputan nga doon si Pulong Duterte, di ba? Pinigilan ba yun ng tatay? Hindi. Sabi pa nga ni Duterte, kung involved yung anak ko, patayin nyo. Di ba sabi niya? Sabi niya, ganon? Sabi ni Duterte, di ba? Kung involved yan si Pulong, edi patayin nyo. Sabi niya, ngayon, nakakarinig ka pa kay BBM na pag ang kamag-anak ko involved sa sindikato, sa smuggling, sa ganito, hulihin ninyo, walang kamag-anak, ganyan. Wala, di ba? So, tama kayo, this is really just PR stunt. Kasi nakikita niya na kailangan niya magpabongga laban kay PRRD. Kasi the last press conference of PRRD fetched 1.2 million views in just 2 days. So, tapos marami talagang sumusubaybay kay Digong kahit wala na siya. No? Everyone listens, no? Everyone listens to him. Kung magsasalita siya, kung nandyan siya, etc. So, kailangan niyang magpabongga. Ngayon, kung itong mga BBM supporters, kung naniniwala kayo na pwede ang ang isang war against drug syndicates ay pwedeng maging bloodless, di sana ipadala si BBM na maging presidente ng Mexico para matuluan niya ang Mexico kung paano magkaroon ng war against drug syndicates na bloodless. Joey, pasok na ako kasi yung sinasabi niyo yung sa tapioca yun eh. Oo, yung sa tapioca yung sinasabi niyo yung nahuli ng customs, andun pa ako nung time na yun. Yung kay Commissioner Paeldon pa yun na time na biglang naglaho lang. Yun, yung sa tapioca na drugs. Ito naman kasi sinabi ni BBM dito na sigurado sila yun yung statement niya sigurado na hindi galing sa Pilipinas. So ibig sabihin, kung dumaan ito sa mga port, kailangan managot si Commissioner Rubio ng Customs, yung intelligence group na si DepCom Uy,
enforcement group na si DepCom Attorney Raval, at saka kung sa Batangas yan, si District Collection Officer Attorney Lea Gregorio. Kasi dapat dadaan lahat yan sa kanila eh. Ang customs kasi, meron talagang sariling intelligence group yan. Kaya pansin nyo, lahat ng mga parcel natin, minsan pag na-alert, may agad yan eh. May tagging agad yan sa customs. So kung sinasabi nitong kung ano bang itatawag ko pa sa kanya, itong siraulong presidente natin na to, na is for sure daw galing sa labas ng bansa. So ibig sabihin, kailangang managot ang customs. May mas malaking problema, di ba, Sulong? Totoo. Kasi yun yung Totoo. sinabi niya eh. Yun yung sinabi ni BBM eh, na itong droga na to, sigurado kami na ito ay, na-confirm na daw nila na ito ay galing sa labas ng bansa. If that is the problem, something is awfully wrong dun sa ating border control. Diba? Yes. Ay, Yes. itong pulis lang na to na pala yung ilagay nyo sa customs kasi siya nakakasabat ng droga. Tapos yung customs mo, na merong machinery, merong mga x-ray, merong mga napakahigpit na proseso sa pagkontrol ng mga pumapasok sa bansa, eh hindi yan nahuli. Diba? Alam mo, At Nick, lalo ako naniniwala talaga kay Maharlika kasi only a president na bangag or nagbabangag. Yung magsasalita ng yung mga gantong, alam mo yung parang hindi niya iniisip na, Nakakaisip ng ganito, no? oo, di ba parang in-horrified, tapos baffled, gentleman's agreement, naging secret agreement, tapos ngayon ito, parang nilaglag niya mismo yung ano niya, yung mga tauhan niya. Na ito Totoo. sigurado kami. Hindi ka pa nga sure, pero, Saka ano, di ba? saka ang nakakaloka dito sa ganitong eksena ni BBM. Wala kasi talaga siyang accomplishment. Yun ang totoo, wala siyang accomplishment. Lahat ng ano niya, lahat ng kita mo nangako siya na sabi niya pwede raw gawin ang 1 million housing per year. O yung mga BBM supporter dito, bigyan niyo na kami ng update. Ilan na po ang napatayo dun sa 1 million? In 2023 in 2023. Wala pa. Nung naging Department of Agriculture Secretary, ano bang naging achievement niya nung naging Department of Agriculture Secretary? Di ba isa sa mga pinaka-least, pinaka-least performing agencies yung Department of Agriculture nung siya ang DA Secretary? Di ba, nandun sa dulo? Tapos, hindi niya na alam talaga kung anong gagawin niya para mahalin siya ng mga tao. Yung mga BBM supporters naman talaga kasi mamahalin siya kahit anong gawin niya, kahit tumae siya dyan, mahal pa rin niya siya. No? Pero pag tinanong mo, ano yung accomplishment po ni BBM? Sabihin nila, meron kasing bloodless war on drugs. Bakla, sabihin niya sa mga sindikato, mga pwede pa tayong magkaroon ng bloody war against you, bloodless war against you. Saan ka nakakita ng war against drug syndicates na bloodless? Sabi nila, dati may nahuli si Sayaron. I-flash nyo nga yan si Sayaron, si Michael Sayaron. Si Michael Sayaron, kilala nyo ba yan? Kasama Mga nila sa New supporters. York. Oo, kasama nila yan sa New York. Bit nila yan si Michael Sayaron sa New York. Tapos, after 2 months, nahuli yan. No? Drugay. Drug lord. Tapos, nagkawalang ano. Tapos, ang nangyari, yung mga pulis, bigla yung naging nakasuhan. Kasi nga, ganito, it is chorba. So, ipaliwanag nga sa amin yan. Mga BBM supporter. Yung Diba? 'di ba Tapos- Mami Laika, Sas, isa sa mga unang ginawa ni BBM was to do a shakedown in the Philippine National Police. Ang dami niya 'di ba para sa hindi. Tapos 'di ba may drama pa nga to si Benhur Abalos na nakikiusap kami pagka-corrupt kayo, mag-resign na lang kayo. 'Di ba? Oo. 'Di ba may paganon-ganon pa siya? And then they were able to name names na ito yung mga napangalanan namin na mga individuals na may sabit na iniimbestigahan namin. Asa na yun? Ano na yung resulta? Oo nga, no, pinagtanggol pa natin yun, Mami Joey. Oo, di ba? Asa na yun? Asa na yung resulta nun ngayon?
O akala ko naglilinis ka ng PNP. O asan yung mga supposedly idedemanda mo at iimbestigahan mo ng mga corrupt na PNP officials na nagpo-protekta? Eh baka mamaya yung pinangalanan na nun, baka yun pa yung mga malilinis eh. Diba? Asan na sila ngayon? Diyos me.